Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, kamusta kayo mga lods? Kamusta ang inyong Valentine's? Nag-enjoy ba kayo? Mga lodi, anong nangyari? Kwento nyo naman. Huwag masyadong madetali yung kwento ha, saktuhan lang ha. So ayan, so mag-update tayo ngayon at medyo naging nawala yung kulay red no sa ating market ngayon. Ano to ha? Day. So ito yung hour natin. So ganun pa rin. Green pa din, marami pa ring greenan, hindi pulahan, greenan. So alam niyo yung ito yung Trump coins ha. Kita nyo 30%. Ano yan? Pump, no? Etong tail coins nasabi ko sa inyo ito na nakaraan, bumili tayo ng tail coins, 'di ba? Mga lodi, nakita niyo nagpump yan nung bumili tayo. Yung sumabay sa akin, yung mga sumabay ba? So ayan ha, binawasan pa natin yung ating dyan, nag-take profit pa tayo pero ngayon profit pa rin. Grabe yung Telcoin niya. Saan ba yung Telcoin? Check nga natin. Telcoin. Ayan oh. So nakabili tayo dyan sa Telcoin is mga dito ata eh. Dito ba? O dito. Basta dyan. No? Ay hindi, dito. Kasi bago mag-14, wala ako ng 14 eh. So dito tayo nakabili, mga idol, no? O ngayon pump na oh, gravity. So makabili tayo 0.04, so 0.05 na. So medyo panalo tayo dito sa Telcoin mga lods, no? Kung titingnan niyo yung ating 7 nag-take profit ako dito nung nakaraan mga lods eh. Siguro $100 kasi pinayos ko si Ragnar. Kailangan natin ng palitan yung brake pad at magpa-change oil. So binawasan natin to ng 100 USD. Tigaan sila, lahat sila binawasan ko. So kung titignan nyo, sinakto ko sila ng mga 5,000 lahat eh. O so ngayon yung Telcoin natin 6,000. No? Medyo panalo pa. Etong H-bar ang medyo talo tayo sa H-bar pala, 400 oh. Tapos sa Ondo 300. Pero panalo tayo dito sa ADA ng 300, 84, 200, 122 at 1,000, almost 1,200 sa Telcoin. No, so ito yung iniipon natin na 7 Lazarus. Ang 7 Lazarus. So ayan ha. Mga uy, ayun, kala ko wala ang Cardano. So nandyan. So mag-update na tayo ngayon. Mga lodi, huwag nyo muna kalimutang i-like ang ating video. Like muna tayo dyan mga lods habang tinitignan natin ang mga nagpa-pump natin na coins. Mga lodi, like muna. So ayan, mag-update na tayo. Start na tayo ng update natin, news natin. So unahin na natin tong sa Pi Coins mga lodi, no. So grabe yung prediction ng BitGet sa presyo ng Pi. So basahin natin to ha. The price of Pi is anyone guess, but we all want nothing more than a skyrocketing valuation for Pi. BitGet has predicted a higher price for Pi, which is great. But I believe if Picoin hits $1, it will be historic. Sabi niya, no? So kahit $1 lang daw, historic na 'yun. Only 5 days to go before reality emerge. Pero ang prediction dito ng Picoin ay ng BitGet, ang kulit ng BitGet eh, no? Sabi dito, once analysts expect Picoin to trade between $100 to $150 in the first few week. Tapos midterm naman, pwede siyang umabot ng $150 to $250. Grabe. Sipin nyo magkano yun. Mga idol, kasi ang $100 nasa 6,000 pesos na yan eh, mga lodi. Di ba? Isang pie mo. Sabihin na natin $100 lang. No. Meron kang tawag dito 100 na pi. Di ba? So 100 times 100 na agad yun. Di ba? Para hindi tayo magkamali kahit madali lang. 10,000. Oh, grabe. Hindi. Tama ba? 10,000?
O, yan lang pala. So, meron kang 500,000. Ay, grabe ah. Grabe yan ah. Mga lods ah. Yeah. Sabi di, ano yun na lang natin. Sabihin natin 6,000. Oh, mga ganun nga. Half a million. Kung ang pie magiging $100 mga lodi, magkakaroon ka ng half a million mga lods. No? Kung meron kang 100 pie tapos $100 ang isa, mga lodi, di ba? Paano pa kung 200? 250 sabi niya, sabi nila. $200 times 6,000. Oh, 1.2 million ka na agad. Grabe. 100 Pi lang 'yan ha. Grabe naman si Pi Network mga lodi. So ayan ito yung prediction lang to ng BitGet mga lodi, no. Ako kasi mga idol, parang nalulungkot ako kasi yung akin di pa tapos yung KYC. Alam niyo yung number 9 sa KYC, yung last na, yung sa pang-transfer na ng mainnet. So ayun, hindi ko pa rin natatapos yung ganun ko. So mukhang hindi ako makakasali dito. Kaya balatuhan nyo na lang ako Sayang yung pay ko, ang dami ko pa naman pay. Yung pay ko 1,500. Pero yung transferable pa lang doon, nasa 200 ata. Tapos wala pa ako nung nasa mainnet. Kasi hindi ko ma-transfer kasi hindi pa ako tapos sa KYC. So mukhang hindi ako sasaya. Mukhang hindi ako magiging happy pag lumabas na sa BitGet yung pie kasi hindi pa nata-transfer rin sa akin, tsaka hindi ako tapos sa KYC mga lods, no? So balatuhan niyo na lang ako mga idol, no? So paano kaya yun? Kasi hihintayin lang daw yun yung number 9 na yun. Pero wala hindi ang tagal tagal ko na hinihintay yun So ayun, medyo malungkot si Jeblo ngayon kasi naisip ko yun, ako baka masayang lang yung mind ko. Kasi hindi ako natapos sa KYC, hanggang number 9 lang. Nabitin ako dun mga lodi, no? So congratulations na agad sa mga magkakaroon ng pie dyan. So ang bala ko na lang talaga dito, once na lumabas yung pie sa BitGet, magte-trade na lang ako. Pag lumabas siya, mag-short ako agad. Putya lagi siya ba? Nagbentahan lahat medyo bumagsak na konti, kailangan ko mag-short, no? Makabawi man lang tayo sa pie mga lodi. So ayan, tas nagkaroon ng issue pala yung pie kasi merong mga crypto exchange na hindi sila kasi syempre sa OKX meron na, 'di ba? In-announce na nila. Sa BitGet in-announce na nila. So merong mga hindi pa nag-announce, tas yung iba parang may mga issue. No, yung Bybit, may issue daw yung ayaw nung Bybit kasi parang scam daw. Sabi. So merong dito, nag-post, no? Sabi dito, the main reason Bybit can never be eligible to list Pi. Ayan Kasi sabi dito, Justin, Bybit official has been officially removed from France AMF blacklist and now aiming for MiCA license. So ni-remove sila sa France. Ngayon naghahanap sila, kumbaga nag-apply sila ng MiCA license para makabalik sila o maging legitimate sila doon o ewan ko. So sa atin din naman, hindi pa naman yung Bybit tsaka yung BitGet. Pero nakikipag-cooperate naman si BitGet, no, sa SEC ng Philippines. Kaya lang wala pa silang malinaw na desisyon kung ano man. Pero yung Bybit kasi ito yung nakita natin, no? France AMF blacklist, so parang na blacklist ata sila and now aiming for MiCA license, no? Ayan, kaya ang post dito nito, ito daw yung reason kung bakit hindi ayaw ni Bybit sa Pi. Kasi hindi daw sila legit, so nagkakaroon na ng mga trash talk na maaga pa lang So ito mga idol, sasabihin ko lang tungkol sa Pi. Okay lang talaga, no, na ma-excite tayo sa Pi, lalo na yung mga OG. Siguro excited na yung mga yan. Talagang iniisip na nila, kahit magkano, anong plano natin? Pag lumabas na mas mababa, anong plano natin? I-hold ba natin o ibibenta natin? Ganon. Kasi, pwedeng pag lumabas yan, sabihin natin yung range, example na lang natin, no?
Sabihin natin yung range niya nasa ano, $5. Sabihin natin $5. So, sabihin natin lumabas siya ng $5 dito. And then, nag-drop. No? Siyempre, maraming ano dyan eh, magpapanik. Lalo na yung mga OG ng Pi Network na hindi naman nagki-crypto. Diba? Hindi naman sila nagki-crypto. No? Hindi nila iniisip na may chance pa na umangat yan o bumalik. Siguro, once na makita nilang nagda-drop, matataranta sila, magpa-panic sell sila. So, once na mag-panic sell sila, so nasama na sila sa drop and then, umangat ulit. No? Pwedeng umangat ulit yan. So, nagsisi sila ngayon. Ba't ako nagbenta? Sayang, umangat ulit pala. So, hahabol sila kung talagang trip nila yung Pi o gusto nila ng Pi. Syempre, tagal mong minay niyan, napamahal ka na dyan eh. So, yung ibang OG dyan, baka humabol sila kapag paangat na o nasa tok-tok na, doon sila bibili. May mga chance na ganun mangyari. Pwede rin namang umakyat to, no? Paglabas ng Pi, pwede rin umakyat yan, lumipad, no? Tapos hindi ka nag-profit. Pwede ka na magbenta doon sa taas, pero ayaw mo kasi love na love mo siya. Di ba? Hindi, yan, tataas pa yan, no? Kung $5, uy, $15, magpi-$50 rin tayo natin, $50. Tapos nag-$30 na. Di ka pa rin nagbebenta kasi iniisip mo talaga for future ko na to, ganyan-ganyan. And then nag-drop siya, bumalik ng $5. So, nagsisi ka ngayon. Nako, sayang, hindi ako nakapagbenta doon. Di sana, kung nagbenta ako doon, tapos bumili ulit ako dito, mas marami na yung Pi na hawak ko. Di ba? So, planuhin nyo kung ano yung gagawin nyo, lalo na sa mga OG. Yung crypto po. Yung Pi kasi, parang magiging bago siya sa crypto eh. Di ba? Kumbaga, pag nilist siya sa mga crypto exchange, malalaruan na ng mga whales yan. Pwede na silang paglaruan ng whales. So, yung volatility niyan, mas malikot na mga idol. No? So, mag-ingat kayo. Mas maganda kung may plano kayo. Kung ano bang gusto nyo. Pag may sa Pi nyo, i-hold nyo na matagal o i-take profit nyo na yung pinaghirapan nyo ng ilang taon. Ganun. So, mag-decide po kayo mga idol. No? Ganun po yan. No? Kasi iisipin nyo, ano bang project ng Pi? Magtatagal kaya yung Pi? O paglabas nito, magagaya lang to sa mga ibang coins na paglabas biglang bumagsak na and then nahirapan ng umakyat. So, pwedeng ganun yung mangyari. Pwede rin namang paglabas niya, ma-appreciate siya ng iba kasi napakadami ng dami ng holders ng Pi coin eh. Di ba? So, pwedeng gamitin nila yung pan-trade or something na pambili-bili, may utility na. So, isipin nyo po kung ano pong gagawin nyo. No? Ako nga, sabi ko nga sa inyo, ako malungkot ako kasi hindi ako tapos sa KYC. Malas, Kuya Jeblo. No? So, ayun. Balatuhan nyo na lang ako. Balatuhan nyo na lang ako, guys, ha? Grabe naman yan. Swerte naman ng mga may dyan, no? Mga verified na, oh. So, ayan, ha? So, punta na tayo dito sa anak ni Elon Musk. Ito, may mga funny news tayo dito, ha. Ito, meron tayong mga funny news dito. Ito yung anak ni Elon Musk. No? Sabi daw dito, yung anak ni Elon Musk tinignan si Trump. Tapos sabi ng anak ni Elon Musk, ito si Baby Doge. I want you to shush. I want you to shush your effing mouth up, sabi niya. Tapos, ayun, nangulangot. Pinuna sa lamesa. So, tingnan natin, ha. And the prices from one year to the next are the same. And they're... Tama ba yung sinabi ng bata? Wala namang ganito eh, no? Wala namang effing eh. Parang sinabi niya lang, I want you to shush your mouth up. Parang ganun. Kasi, grabe yung dito, caption. Check natin, ha. Naririnig nyo ba, guys? Hindi naman ata nagbabago yung volume dito. Sa akin lang ata nagbabago to. So, check natin, ha. Basahin nyo yung bibig ni Baby Doge. And the prices from one year to the next are the same. And their mortgage, all their debt payments dropped. This kid. How great is that for the Oh my average God, there he is again. No! Oh! That's what we're He's gonna put his booger fingers on the presidential desk. And the prices from one year to Pero kasi si Trump yung no? Si Trump yung sinabihan niya ng, I want you to shush. Mouth up. Sabi niya ganun. Siguro lagi niyang naririnig sa papa niya yan. Kaya nagagaya niya, no?
Lagi nagsasalita siguro ng ganyan si Elon Musk, no? Shut your, ano, no? Nahinig ng bata kaya kinaya tuloy siya. Pasaway, you know? Tapos eto, matindi to. Matindi to, mga Lodi. Nakita nyo yung nag-post si Sisi ng Broccoli, yung pangalan ng aso ni Sisi. Ayan, no? Broccoli 18 months ago, Steve 18 months ago, and today is, ayan ha, si Broccoli. Ngayon, pag-post niya ng Broccoli na picture na to, mga Lodi, yung isang coin na ang pangalan ay Broccoli, mga idol. Yeah. Ayan, dalawa yung Broccoli. Ito, may Broccoli the Gangsta, tas Broccoli Sisi's Dog. Pero meron pang isang Broccoli kasi. Hindi ko lang, ito. Sige, dalawa yung kunin natin. So, ito, naguluhan na sila ngayon, mga Lodi. Etong Broccoli the Gangsta, mga Lodi, nagpump yan. Ayan, no, simula nung nagpost si Sisi. Di ba? So, hindi nila alam kung ito yung, nalito yung mga wheels, o yung mga bumibili. Kasi, inisip nila, tataas yung Broccoli. Ito agad yung binili nila, yung Broccoli. Tapos, na-realize nila, hindi ata ito yung Broccoli na yun. Nag-drop. Di ba? Tapos, ito naman ngayon yung Broccoli na isa, yung The Dog. No, kaya lang kasi, kapag labas na itong Broccoli the Dog na to, mga Lodi, na-pomo na lang yung iba dito, tas nag-drop na. Alam nyo kung bakit? Kasi, after nung nag-pump and dump tong Broccoli na isa, ito, yung nag-drop, nag-post na si Sisi. Nasabi niya dito, can't tweet anymore. People over-interpret my tweets. Any random mention of anything gets a few extra meaning attached to it. So, di ba? So, wala na. Itong Broccoli na to, yung mga tumaya dito, wala na. Mahirapan na makabawi ito, mga Lodi. Talo na agad sila ng 50% dyan halos, oh. Di ba? Sisi's Dog. Ano magiging utility niyan? Napadagdag na naman to sa mga bagong meme coins o bagong coins sa market. Di ba? So, ayan, bumagsak, mga Lodi. Pero ayun talaga yung naunang nagpomo, yung Broccoli na isa. Ayun yung napomo ni Sisi sa post niya, mga Lodsi. Ito, yung Broccoli na to. Grabe yung pump niyan, mga idol, oh. From 304, biglang naging 0.2. Grabe, di ba? Nag-ano to, 1,000 times to eh. Nag 2,000% ata to. Mga Lodi to, tas ngayon wala na, bagsak na, oh. Di ba? So, mahirap talagang magpa-pomo sa mga ganyan. Pinopost ng mga sikat, no? Kaya sabi nga ni Sisi, naku, hindi na ako magpo-post pagka ganyan, no? Kasi misinterpret ng iba. Di ba? So, ayan ha, ingat kayo sa mga ganyan, mga idol. Pero kung pagka-post ni Sisi nito, tapos, andito ka nakabili, panalo ka na dyan, nag-take profit ka na. Hindi nun. Kaya importante din talaga na nakapalo ka sa mga big celebrity ng crypto, mga Lodi. Kasi once na may in-announce sila, kinakagat agad ng tao yun. It's either mag-spot trading ka ron o magte-trade ka ng futures. Ganon. Diba? So kahapon, busy tayo. Valentine's kahapon, syempre, di ba? Kailangan nating maglaba. So, ayun. O, ito naman. Nabaliw na rin to. Si Ben Armstrong. Ben Armstrong ba pangalan ito? Si BitBoy Crypto. Mga Lodi, pakinggan natin yung kanyang malupit na mensahe. Do I have your attention now? Do I have it? Good. I thought so. Nag-init na yung ulo ni Ben. Alam nyo, laging sinasabi ni BitBoy Crypto na Pro XRP to mga Lodi. No? So, parang hindi ko alam kasi ang daming caption, ang daming nag-post dito, nag-retweet mga idol no? Pero parang may problema ata si BitBoy Crypto dito nung pinost niya to. Tapos binigyan na lang ng ibang caption ng iba katulad nito, di ba? So, you told your friends and family to buy XRP below 0.5 and nobody has listened. Tapos ngayon,
$2 na, di ba? So ganun, grabe. Nag-init ng ulo. Tapos eto, kumakalat yung video na to, mga lods, no? Ni Michael Saylor. Ito, trending kasi to mga idol eh. So hindi pwedeng hindi siya isama sa news natin eh. Baka magalit na naman yung mga Maxis natin na tropa dyan, no? So, si Michael Saylor, sinabi niya rito, Michael Saylor attempted to kill XRP, crypto and altcoins at last Bitcoin for Corporation conference, no? But failed. Sabi niya, mga Lodi, no? Kasi yung mga sinabi ni Michael Saylor dito, talagang puro sa Bitcoin lang. Wala siyang pakialam sa mga ibang coins, no? So, hindi naman niya sinabi XRP. Ay, hindi, sinabi niya pala. Pero lahat sinabi niya, check natin, ha. You know what? There's no second best crypto. Bitcoin's the best crypto asset. Now, why is it the best crypto asset? Because it's increasingly clear that no other crypto token is going to achieve institutional acceptance this decade. Bitcoin is the only crypto that's going to cross the chasm. You could see the writing on the wall when the spot ETF of Bitcoin was approved in January. By the end of May, you'll know that Ethereum is not going to be approved. So, sinabi niya rito, parang pinredict niya, na Bitcoin lang yung ma-approve ng ETF, no? Ethereum di yan ma-approve, no? Bitcoin is number 1, gaganon lang siya. Parang ano siya, obsessed sa Bitcoin to eh. And when Ethereum is not going to be approved, sometime this summer it'll be very clear to everyone that Ethereum is deemed a crypto asset security, not a commodity. So lahat ng sinabi niya na mali. Kasi na-approve yung Ethereum, di ba? Na-approve. Oh, tas may mga susunod pa. After that, you're going to see that Ethereum, BNB, Solana, Ayun, Ethereum, BNB, Solana, Ripple, Cardano. everything down the stack is just a crypto asset security unregistered. None of Alam nyo, mga hindi ko magets to si Michael. Parang ba't kasi puro lang yung inaano niya, no? Hindi niya, parang hindi talaga siya suportado sa buong crypto, sa Bitcoin lang. Kasi parang ang pangit naman pag puro Bitcoin lang. Walang ibang coins. 'Di ba? Wala man lang iba, walang meme coins, walang AI, no? Walang mga L1, L2. So wala na siyang pakialam sa mga ibang coins, doon lang siya sa Bitcoin. So parang pangit ng ganun sa akin na mindset niya, mga idol. Pero idol ko siya pagdating sa invest ng Bitcoin kasi syempre na-inlove siya sa Bitcoin, di ba? So siguro naging milyonaryo, naging bilyonaryo, sumikat siya dahil sa Bitcoin. So parang syempre, dahil ay Bitcoin yung naggawa sa'yo na ganun, ginawa kang ganun ni Bitcoin, parang talagang na-obsess ka na, mahal mo na. So syempre, hindi mo na makikita yung iba na importante din. Parang na-block na yung isip mo na, hindi, dapat importante din to. May layer 1, may layer 2 tayo, may meme coins tayo. Kasi yung meme coins, mga Lodi, sa ayaw man at sa hindi, meme coins is, siya yung ang pinaka-purpose ng meme coin is manghatak, no, manghatak ng mga tao sa crypto kasi mas likeable yung meme coins pag lumabas pa lang di ba? Ang dami nang bumibili agad So ayun yung meme coins yung nagpapasok ng mga tao sa mundo ng crypto. So importante din siya kasi parang ayun yung mission. of them will ever be wrapped by a spot ETF. None of them will be accepted by Wall Street. So, hindi raw ma-accept ng ETF, ng Wall Street. So, ayun yung sinabi ni Michael Saylor, no, mga Lodi, no. So, talagang pinakita niya na Bitcoin maxi lang talaga siya, mga idol, no. Pero sabi dito JP Morgan, no? JP Morgan predicts Tether. So, ito, Tether to, mga Lodi, Tether may need to sell BTC to comply with proposed US stablecoin rules. Mga Lods, no? For reference, Tether is one of the world's largest BTC buyers, holding nearly 85,000 BTC. No, 85 pieces yan, mga Lodi, no? If they sell and halt purchases, BTC will easily crash far below 10,000 again, mga Lodi, no? Kasi alam niyo naman yung Tether, di ba? May mga issue, may kaso, no? So, na-predict lang ng JP Morgan, kung gusto nyo mag-comply, kailangan nyo ibenta yung BTC nyo. At once na mangyari ngayon na ibenta yun, mukhang magka-crash yung
Bitcoin. Sabi nga dito ni Common Sense Crypto, this is how BTC will crash and then BlackRock and Franklin Templeton will tokenize it to bring liquidity back and run it on the ISO networks like XRP, XLM, HDC, HBAR to give it a use case inside transactions. This is so easy to see coming but damn F is still believe in Tether. So marami kasing issue yung Tether mga lord, no? Natatandaan nyo na news natin na madidelist na sila sa Coinbase sa UK kasi nga dahil sa mga issue nila. So kung gusto nilang hindi matanggal o kung gusto nilang mag-survive o manatiling malupit mga lodi, ang na-predict ng JP Morgan is kailangan nilang ibenta yung BTC nila, which is maapektuhan yung posisyon ng crypto. Pwedeng mangyari yan mga lodi, ayaw nyo magsimula ng alt season. Once na ginawa yan ng Tether, bababa yung dominance ng Bitcoin and then lilipad yung mga altcoins. Pwedeng ganun. Ano ko lang yun speculation ko lang yun mga lodi kung ganun yung mangyayari, no? Tapos sabi dito, eto kasi yung ISO mga lodi, ang dapat nito February 20, no? Pero na na-cancel, no? Magiging July. ISO implementation reschedule, ayan na, to July 14 for the Fedwire Fund Service. This continues the history of countless postponements according to our information. The main reason for this is that some of the major market players are not sufficiently prepared. Mga idol, no? So kasi once na maaprobahan to mga lodi, alam niyo naman yung mga ISO token, number 1 yun yung XRP, XLM, XDC, HBAR. So ayun yung sa inaasahan na lilipad. So para sa akin itong na-risked na to, nabigyan pa ng pagkakataon tayo para mag-ipon ng mga ISO token tulad nito mga iniipon natin. Halos puro ISO to eh. O Cardano lang, tsaka ewan ko kung ISO yung Cardano, tsaka Telcoins eh. Yung ating hindi dyan, no? Pero lahat yan halos is ISO token. So ayan, sabi nga dito, this statement also opened the door to further delays. FRFS will announce its final go or no-go decision for July 14, no later than June 27. So, hanggang July 14, mga lodi, no? Pero, parang ito yung deadline eh. No? So, siguro, pwede na sila mag-decision June 27 to July 14. Parang ganun. So, hintayin na lang natin. So, ako, para sa akin, is oras yan para makapag-ipon ng mga ISO token, no? Kasi once na lumabas talaga yan, mga lodi, sa tingin ko lang naman, magpapump yung mga coins ng ISO. So, NYC filed proposal to permit staking for Grayscale Ethereum ETF. So, ito bullish to sa ETF. Mga idol, no? Isipin nyo, mag-stake na yung mga nasa ETF dyan, mga lods. Tapos, ito naman, Trump media said its board has authorized buying of crypto asset, no? So, yung board niya, pwede nang bumili ng mga crypto kasi tatandaan niyo yung nagsalita si Jerome Powell. Yung sinabi niya na, we are not allowed to buy Bitcoin. Si Jerome Powell yun, no? Sa kanila. So, pero dito si Trump, alam kong may pinirmahan na siya, na wala lang kasi yung news na yun, na pwedeng bumili ng crypto asset na, no? Hindi lang Bitcoin po, crypto asset mismo. Siyempre si Trump may meme coins yan, malay nyo, no? Tapos mga lodi, US stocks close near all-time high. Bitcoin and altcoin should pump hard this weekend. So ito yung prediction ni Ash Crypto dito, no? Don't let whales scare you with short-term dumps. We are going much higher, mga idol, no? So iniwala ba kayo na this weekend na ngayon, di ba? Sabado. Magpapump ang ating market, mga idol. So yung XRP nga natin, no? Nabasag niya na yung natin. Yung box natin dito, Bitcoin kaya. Bitcoin dito pa rin naglalaro, sa loob nitong nilagay natin, Dito pa rin siya naglalaro. Tignan ko nga yung Trump, kung gaano tumaas yung Trump. Grabe si Trump, 1 hour. Ganun pa rin. Wala, mababa pa rin to.
Kasi halos yung iba nandito bumili, yung mga napomo sa $71 eh. Di ba? So, talo ka pa rin dyan. Tayo nyo na lang, magpapump din yan, mga idol. So, sa ngayon, ang binabantayan natin, XRP, na? Sana yung Tailcoin. Wala sa futures yung Tailcoin. Sa spot lang. Check nga natin. Check lang natin to mga alas bago tayo mag-continue sa ating news, no? Ayun. Ayan. So, dito tayo nakabili, mga lods, eh. May kita ba dito yun? Check ko lang, Ayun, oh. Oh, ayan. So, dito, bumili ako dito, and then sabi ko sa inyo, nag-take profit ako dito. Diba? Nung tumaas siya, nag-pump. Nag-take profit ako, nag-boss out ako dyan mga 700 eh. Tapos bumili ulit tayo dito. O, ayan na, lumipad na siya. Kita pala dito yung order natin, order history. O, ayan na. So, dito tayo nakabili. Sayang, no? Dito, mapaghangad. So, ayun, no? Dito yung buying natin. So, ngayon, profit pa rin tayo dyan sa Tailcoin. Na-news natin yung niyan eh. Yung kumbaga, binalita natin kung ba't sa tingin natin magpapump yan yung nakaraan bago ako bumili. O, nakakabili ko lang nun. Tapos binalita natin, di ba? So, kung may mga humabol dyan, panalo pa rin. O, saan na tayo? O, ito na. Ronin tayo, mga Lodi, no? Ronin goes permissionless partnership announced and big events revealed. Check out this week's top 3 gaming story. So, alam nyo na, mga Lodi, na marami nang papasok na mga game developers sa Ronin, no? Pero may mga nag-PPM sa akin, Jeblo, wala ka naman na, ba't kasi di ka na nagbabalita ng Axie, ng Ronin, ng something? Wala ka na atang mga asset sa Axie Infinity, binenta mo na ba? Ano nangyari sa'yo? So, hindi po, no? Yung aking, pa nga ako, nag-bounty tayo. Tsaka yung aking inventory, mga Lodi, tignan nyo, meron pa akong 64 Axie, no? Meron akong 64 Axie. Tapos, sa ating, tingnan natin na. Meron pa tayong NFT dito. Ayan, meron tayong sa Ragnarok, meron akong 6, 6 na monster. Sa Ragnarok may legendary, may epic. Ilan yung epic ko? 4, isang common, tas isang legendary. Tapos meron pa akong Axie badge. Ano ba itong Axie badge na to? Hindi ko alam to. Meron pala ako niyan. Tapos meron akong 64 Axie. May name pa ako. Meron pa akong land item na 2. 9 accessories sa Axie. Journal sa Hydro. Ano ba itong journal na to? Meron pala ako nito. No, ayan, no? So, meron tayong Axie Infinity, mga Lodi. May mga asset tayo dyan. Kumbaga, tahimik lang muna tayo. Tahimik lang. Waiting lang tayo sa mangyayari sa Axie Infinity o sa Ronin, mga Lods, no? Pero hindi natin iniiwan yan, mga Lodi. Huwag nyo isipin na iniiwan natin yung ating Axie Infinity, mga idol, no? Diyan lang tayo. Waiting lang tayo. No? So, pag once na meron tayong magustuhan o medyo naging sa tingin natin medyo maganda yung games na yon, tapos solid na may profit, nako, i-live stream pa natin yan, promise. News sa umaga, tapos live stream sa gabi ng games. Di ba? So, balik tayo dito sa ating XRP news, mga Lodi. The NYSE has filed a proposal to allow staking for Grayscale Ethereum. So, ito na nga yun, yung nakita natin kanina. Tapos, SEC acknowledge filing for the 21 share spot XRP ETF. So, yung sabi ni Michael Saylor, parang wala daw mangyari. Pero kita nyo naman, sobrang dami nagpapile ng ETF sa XRP, mga Lods, no? Tapos, ano na? Sana? Ito. Ito, another ETF ulit. Application from Takerium. Takerium filed on January 21, 2025 pa. The race for the XRP ETF is heating up, no? So, ang dami nagfa-file ng XRP ETF.
Today, ito mga Lodi, linawin lang natin to. Parang dapat kasi ganito yung mangyayari, no? Marami nag-apply ng ETF, pero yung SEC na case is hindi pa tapos, no? So, parang ang sabi kasi dito, sabi ni Attorney Jeremy Hogan, Ripple settlement will come before XRP ETF approval. Yeah? So, kailangan masettle muna yung kaso bago ma-approve lahat ng mga nag-a-apply ng XRP ETF. Mga idol, no? Oh. Kung i-acknowledge na ng SEC tong mga ETF na to, kailangan tapos na yung kaso, na settle na. Kung ma-aprobahan sila. So, bullish na bullish tayo dyan. Kasi, ang pinaka-bullish nga sa akin, yung pag-settle ng kaso. Eh. Hindi ako, yung XRP ETF, mga bonus yan eh. Bonus na lang talaga yan, mga lods. Pero yung pinaka malaking tinik sa akin, sa tingin ko, is yung kaso. No? So, sabi nga dito ni Jeremy, kailangan unahin mo na masettle yun bago ma-aprobahan yung mga ETF. Diba? So, tama nga naman. Tapos ito, today, kahapon to, Ripple has sent 200 million XRP worth 778 million 731.95 954,000. 1 second lang, mga idol. Sipin nyo yun. 700 million mahigit, 1 second lang, tapos ang gas fee lang 0.001. Ganun kalupit ang transaction sa Ripple, mga Lodi. No? This is the future of finance and this is the reserve asset that United States needs. Pero sabi nga nila, yung tinransfer na to, parang pwedeng ito yung pang-settle sa kaso. Kasi tinransfer to sa unknown wallet eh. Yung 300 million XRP. Pero, ang laki naman nito, mga idol, no? 700 million. Ang alam ko, nasa 150 million lang yung pang-settle nila eh. Na-news na natin kasi yun eh. Pero, malay nyo naman, kung yung 100 lang yung pang-settle plus, tapos yung matitira, pamalato. Ibigay sa akin. No, ayan. Mga idol, no? Ito si George. Sabi dito ni George, mga idol, kung imi-mirror natin yung 2017 cycle, no? Ang mangyayari is andito tayo ngayon, no? Ayan, yung bilog na yan. So, ang hinihintayin pa natin itong dalawang pump na to, mga lods, no? Sa XRP yan, kung imi-mirror natin. Kasi ayun yun, yung triangle na yan, pak. Breakout. Hanggang dito lang pala. Ito yun, breakout. So, hanggang dito lang. So, kung imi-mirror niya yan, mga Lodi, meron pa tayong dalawang pump na asahan hanggang, grabe, 100 plus dollars, mga Lodi. No? So, nasa inyo yan, no? Kung magtitiwala kayo sa XRP o hindi. Kasi pwedeng pag isang pump pa lang yan, no, dito, take profit ka na. Diba? Pwede yun, take profit ka na dito. Kasi may biglang magda-drop na yan eh. So isipin mo, parang ito, imagine ito is dito na yan sa 2025. Once na lumipad yung XRP dito, umabot siya ng mga 30 USDT, 40 USDT. Tapos makita mo na magda-drop ulit ng mga 20 plus 29. Baka mag-panic sell ka na yan eh. Sell na tayo, baka pababa na. And then makakabawi ulit. And then lilipad na. So, yung binili mo na XRP dito sa baba, na halagang $2 or something na 0.5, bibilin mo na yung XRP dito sa halagang $30 na. Hindi mo na siya mabibili ng unang bili mo. Pero kung hindi mo siya i-take profit, ganun pa rin. Dito mo pa rin siya binili hanggang lumipad siya dito. So, dun kailangan, kasi may plano kayo dun eh, mga Lodi. Pwedeng kalahati lang kunin nyo, or partial profit lang. Nasa inyo, discardin nyo yan. Kung masaya na kayo sa profit nyo, halimbawa dito, naging milyonaryo ka na, 2 million na yung pera mo, gusto mo na, okay na to, pang babaguhin na nito yung buhay ko, pang business na yan. Pwede na yun. Huwag ka nang tumingin ulit sa XRP kasi baka mamaya, pag tumingin ka na sa 100 na, magsisi ka, huwag ka magsisi. Kasi decision mo na yun eh, mga Lodi. Kaya nga yung iba, ang ginagawa, dinadamihan nila yung bili kasi alam nilang hindi nila kukunin lahat yun. Tulad ko, yan, bumili ako ng XRP, 1,000 XRP. Kasi alam ko, 500 lang iti-take profit ko niyan someday pag tumaas yan. So, pagdating dito, take profit tayo 500 and then pabayaan na natin. No? Makita man nating bumaba,
okay lang kasi may 500 tayo. Makita man natin tumaas, okay lang din kasi may 500 pa tayo dun, no? Di ba? So, ganun lang mga Lodi. So, diskarte nyo kung anong gagawin nyo mga idol. No? Maraming naguguluhan sa mga ganitong panahon, lalo na pag bull market. Kasi lumilipad, nagko-correction, lumilipad, nagko-correction. Doon sa oras na na-correction, doon ka na mababaliw eh. Kung pababa na ba yun, anong gagawin ko? Pag bibenta ko na ba, baka umakyat pa eh. Naku, baka bumaba pa. So, kailangan may plano ka para hindi mo maranasan yung mga ganon, mga lods. No? Ito naman, no? May bagong looks ang Ripple.com. So, punta tayo doon mga lods. So, ito yung app o site ng Ripple.com, mga idol, no? Ayan. So, hindi ko alam kung nakita ko lang dito yung mga partner nila eh, oh. Ang dami. 'Di ba? Pero hindi ko pa 'to nagagamit sa totoo lang. Ngayon ko nga lang 'to na-open eh. Ngayon yung news natin. Hindi ko naghanap nga ako ng login o kaya tawag doon create account. Wala bang ganun dito? Pag mag-create tayo ng account, open site lang ba to? Kahit sino pwede gumamit, kahit di ka member. Hindi ako sure dito mga lods eh. Ngayon ko lang siya nakita, no? Kasi kung pag-aaralan ko tong Ripple.com na to, mga idol, no? Syempre, XRP Army tayo, dapat alam natin yung mga site nila. No, ayan ito Ledger. So, ito lang 'yan. Basta Ripple.com lang sa may gusto lang na yun lang naman yun eh. Pinakita ko lang yung site. No? Tapos ito, pakinggan natin to. Ito yung last news natin na medyo interesting to. Napakinggan ko to sa ibang content creator. Pero inano ko na lang, sana hindi niya ako i-copyright. No, ang sinabi dito kasi nung nilabas yung Trump coins, tsaka yung Melania coins mga lodi, 'di ba? Trump coins, Melania coins, 'di ba nagsara yung kumbaga hindi kinaya ng Solana network yun eh. Hindi nila kinaya yung dami, yung volume. So, hindi nila alam kung anong gagawin nila. So, sino yung tinawag nila para ayusin yung sitwasyon na yun? So, ito yung pakinggan natin mga lods. Lagyan natin ng subtitle. Tapos, medyo bilisan lang natin ng konti para baka kasi konti lang. Ito lang. Ayan lang. At the same time, the operations team is working like nonstop. The Melania sort of launch happened at the same time. It essentially was the equivalent of a DDoS attack on MoonPay's servers. Huwag na nga natin bilisan kasi yung pangit eh. Mabilis na siya magsalita eh. Normal na lang natin. Ulitin natin. Yan. Hell of a ride, but take a listen. At the same time, the operations team is working like nonstop. The Melania sort of launch happened at the same time. It essentially was the equivalent of a DDoS attack on MoonPay's servers, right? Because it was just everything coming full force. Ivan comes running over to my room in his bathrobe. And so Ivan goes, you know who I could text? You know who I think could come through is Brad Garlinghouse. So Ivan texts Brad at 7 in the morning. Brad responds immediately. He says, no problem, guys. Meet me at the Waldorf Astoria at 10:45 in the morning. And Ivan goes into explaining to him, yesterday Novogratz gave us $100 million. Like, we underestimated this demand of this Trump token. And Brad goes, well, listen, same thing as Mike. I'm going to call our CFO and chief legal officer, see what we can do. Here's the deal. We want to help you, but you got to get Novo's team to approve it, which is fair. They helped us out the night Dali. Naglag ako. before, and it was the right thing. To Galaxy's team's credit, they're like, listen, guys, if they repaper everything, you're never going to make your deadline at the end of the day. It was like 5 o'clock at night. What we suggest. So, parang ang nangyari dito mga lodi, inayos nila Brad Garlinghouse yung nangyari doon sa volume na hindi kinaya ng Trump tsaka Melania coins mga lodi, no? Tapos, meron akong makaka-copyright siguro ako dito. Ang ganda kasi nito eh. 100. Mga lods eh. Gusto ko sana mapakinggan nyo eh. Makaka-copyright kaya ako dito. Bilisan ko na lang. Ito na lang yung bilisan natin. Mga 1.5. Pag gusto nyo pakinggan to, punta kayo kay 24 Hours Crypto. Shoutout kay Idol Subscribe na tayo para magalit eh. It started with a vision, now it's spreading wide. SLT's the token, it's our DJ pride. 24 hours crypto, leading the call, bringing XR people. Ano to eh? Catchy yung kanta, catchy. Believers, united we stand tall. First ledgers on fire, trades like Tsaka nakakatawa yung mga animation. the scene. SLT's
100 destiny. Si Sisi, oh. Ito, di ko kilala ito si Sutoy, eh. Sino kaya si ate? This ain't just a token, it's a battle cry. For those who know, XRP will fly high. Salute is the name, SLT the... Pakinggan nyo na lang doon, mga lods, no? Sa bandang 12 minutes. Dito kay 24 hours crypto. Mga idol, no? Nakakatuwa yan, nakakatuwa. Ito yung pamagat ng kanyang video. Hardcore evidence reveals Ripple. Ayan, no? So, ayun na lang, maganda kasi yung kanta, mga lods, no? So, ayun. Yun ang ating news ngayon. So, bukas na tayo magbabasa ng comment, mga idol, kasi syempre, wala naman tayo kahapon. So, bukas, mag-update naman tayo bukas, mga lods. Medyo, may umalis lang kami kahapon, kaya hindi ako nakapag-upload. Gabi na ako nakauwi. No, so, ayun, mga idol, kita-kits tayo bukas. Sana enjoy nyo yung ating bidyong malupit, mga lodi. At sana mag-subscribe yung mga hindi nakasubscribe dyan. Like nyo yung video natin. Malaking tulong yan, mga idol. No? So, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At WhatsApp. Wala yung bata. Nasa school pa. So, ayun. Thank you.